Ang magandang dalagang ito iniligtas ng maskulado at malakas na lalaki mula sa kalaban. Dahil na-inlove ang dalaga, at para manalo ang binata sa magaganap na laban, binigay niya ang puri ng pagkadalaga niya sa maskuladong lalaki, para hamina ang magic powers ng kalabang mangkukulam. Wow! Natalo na ang kalaban, nag-enjoy pa sila. Welcome sa Tagalog Movie Recap. Ito ang movie recap natin na Conan the Barbarian. Noong panahon, ang mga mangkukulam galing sa Ekron ay gumawa ng maskarang gawa sa bungo ng mga hari. Sinakripisyo din nila ang mga prinsesa sa mga diablo para sa magic powers. Gamit ito sinakop nila ang mundo, inuubos ang mga kumokontra. Tanging ang mabangis na tribo lang ang natira para labanan sila. Habang nagaganap ang labanan, si Corin ang leader ng Cimmerian ay nanalo at winasak ang demonyong maskara. Tapos tinago ng mga tribo ang piraso ng maskara para walang makagamit pa. Ngunit mabubuo daw ito ulit balang araw. Ilang taon lumipas, may giyera ang Cimmerian sa kalabang tribo. Sa gitna ng laban, nasugatan ang buntis na asawa ni Corin. Pero nung makita siya ni Corin, pinahiwa niya ang kanyang tiyan parang cesarean para maipanganak ito. Pinangalanan niyang Conan bago pumanaw. Isang alamat ang batang si Conan. Taon ang lumipas at binata na si Conan. Noong araw na para subukan ng mga binata ng tribo para maging sundalo. Late dumating si Conan pero pinalusot naman siya ng ama. Ang pagsubok ay kumuha ng itlog ng ibon sa kagubatan at isabutahe ang ibang binata, kahit magkasakitan pa. Biglang sumulpat ang mga kalaban at pinaghahabol ang mga binata. Karamihan ay naduwag at umuwi, pero si Conan tuloy para patunayan ang sarili. Sinubukan hulihin at palibutan ng mga mabaksik na kalaban. Pero lumaban si Conan, pinatumba ang isa. Tuloy siyang lumaban at dumampot ng sandata at para tapusin ang mga kalaban, hanggang sa mag-isa na lang siyang napapalibutan ng bangkay. Inuwi niya ulo ng kalaban pati na rin ang itlog. Mandirigma na si Conan, tinuruan siya ng ama gumawa ng espada. Palpak ang unang espadang ginawa. Tinuro ni Corin ang sikretong teknik para sa mas magandang espada pero makulat si Conan, natatalo tuloy siya, at di pa siya handa. Isang araw nakita ni Conan ang mga sundalong pasugod sa tribo nila para tapusin sila. Parehas na panig ay madugong nakipaglaban, may mga archers din at nagliliyab na bola ang mga kalaban. Naistorbo si Corin para iligtas ang anak pero napukpok siya ng kalaban. Umuslit si Conan at nakita ang amang ginapos ng kalabang leader na si Zim. Gusto ni Zim ang piraso ng maskara para mabuo niya ito. Lumaban si Corin dahil ayaw niya. Nakisali si Conan sa laban at natapyas ang ilong ni Lucius. Kahit lumaban natalo pa rin ang mag-ama. Iginapos si Corin sa nakasabit ng kumukulong bakal, at sinusunog si Corin at pahirapan. Nahanap ni Merek, anak ni Zim, ang pinagtatagwa ng piraso ng maskara gamit ang dark magic. Dahil nakumpleto na ang maskara, sinunog ni Zim ang bahay at umalis. Sinusubukan iligtas ni Conan ang ama, ninakaw ni Merek ang espada ni Corin at nabuo na ang maskara. Gagamitin ito para buhayin ni Zim ang asawa. Nagsakripisyo si Corin para iwan na siya ni Conan, nangakong maghihiganti balang araw. 20 taon na ang lumipas. Mersenaryo na si Conan kasama si Artes, ninakawan nila ang mga kidnapper. Pinugulungan ng malaking bato at nilalabanan mano-mano ang mga kidnapper. Mahusay si Conan sa labanan. Pagtapos, nag-celebrate sila sa Mess Antia kasama ang mga nailigtas, babae at alak. Pumasok bigla ang mga sundalo kasama si Kapitan Lucius, para arestuhin ang mandurukot na si Elashan. Sinadya ni Conan manggulo para maaresto din at manmanan sina Lucius. Kalaboso si Conan at Elashan at pinagtrabaho ng nakakadena. Noong iniinsulto siya ng gwardya, ginulpi niya at inalamnasan si Lucius. Ginamit ni Conan ang ulo nila para makapasok sa kuta ni Lucius, para talunin ang kalaban habang nanunood ang mga preso. Tinampot ni Conan si Lucius para pakantahin. Si Zim ay malakas na demonyong hari na hinahanap ang mga kadugo ng mangkukulam sa Ekron para palakasin ang maskara. Pinalunok ni Conan ang susi at kinuyog ng mga preso si Lucius para biyekin. Nagpasalamat si Elashan sa umaalis na Conan. Nakabalik si Conan kay Artes at nakiusap hayaang maglanti ng mag-isa. Sa isang monasteryo naman, sinabi ng mongheng si Fasir kay Tamara na balang araw may lalaking ililigtas siya. Dumating ang mga sundalo ni Zim kasama ang anak na si Merek para umatake at hanapin si Tamara. Nagkakagulo sa syudad at tumatakas ang lahat. Pero walang awa si Zim na pumaslang. Tumutulong si Tamara lumaban, pero itinakas siya ni Fasir gamit ang karwahe ng kalaban. Nakita naman ni Conan sa kagubatan ng karwahe at inisip na kalaban ito. Hinabol niya at nilundagan ito. Noong nakapasok,
Tutusukan na dapat siya ni Tamara habang pinapana ng mga archers. Nasalag ni Conan lahat at naglabanan sila sa kabayo ng sundalong si Remo. May umaatake din sa karwahe kaya lumabas si Tamara at nagawang kontrolin ang kabayo. Kinalas niya ng karwahe para bumilis at harangan ang kalaban. Nakahabol si Conan at kinaladkad ang isang kalaban. Sumakay si Tamara sa kabayo habang hinahabol siya ni Remo. Napatay ni Remo ang kabayo ng dalaga, bumaba si Conan para hatawin ng kadena ang mga kalaban. Tinalo ni Conan ang mga sumunod na sundalo tapos binunyag niya kay Remo siya ang anak ni Coran, natakot si Remo at kumari pa. Sa syudad, hinahanap ni Merrick si Tamara. Sinasaktan at pinapatay ang iba sa inis. Tinitikman ng dugo na si Tamara talaga ang may taglay. Inilabas si Fasir na sinabing ubos na ang lahi ng mangkukulam ng Akron. Nagdududa si Zim, pinaalala ni Zim na si Fasir ang dahilan ng pagkamatay ng asawa niya. Sabi ni Fasir baliw kasi ang asawa niya na gustong sakupin ang mundo. Nagalit si Zim at inuntog si Fasir sa sahig. Sinabi ni Zim may hinahabol pang babae si Remo at napagtantong ito ang hanap nila. Hinahabol ni Conan si Remo hanggang sa mahato niya ito paalis sa kabayo. Napagtanto ni Conan na ang dalaga ang pakay ni Zim, at naniniwala si Tamara siya ang lalaking tinakda ni Fasir. Nagpahatid si Tamara pa uwi, pero tinali siya ni Conan noong gamabi para gawing patibong kay Zim. Nairita si Conan sa kakatanong niya at binusalan ang bibig ng dalaga. Noong umaga, umamin si Remo na si Tamara ang huling lahi ng Akron. Sinubukan niya suhulan si Conan, pero ginawa siyang gabay papunta kay Zim. Nakarating sila sa kampo ni Zim, naiwan ang maraming tirador. Nilagay niya si Remo at binusalan ng bibig bago patalsikan at mamatay papasok sa kwarto ni Zim. Nabasa nila ang mensahe ni Conan para makita si Zim. Gamit ang magic, naamoy ni Merrick ang katas ni Tamara. Nagkita si Zim at Conan, nakatali sa poste si Tamara kunwari pero may kutsilyo siya. Sinubukan ni Zim bilhin si Tamara pero laban ang gusto ni Conan. Sumulpot si Merrick, gumawa ng mga buhanging sundalo, hirap si Conan umatake dahil lumulusot sa lupa. Nihampa si Conan at iniwasan ang mga lumilipad na sandata. Lumapit ang isa kay Tamara na umatake at tumakas. Umakyat si Conan at itinulak ang mga kalaban na naduraj pabalik sa buhangin. Nahulog si Tamara kakatakbo patakas pero nailigtas naman siya ni Conan. Isa na lang ang kalaban, tinapos ito ni Conan gamit ang nabaong espada. Hinamon ni Zim si Conan, at pantay sila ng lakas, pero sinabi ni Conan tatay niya si Coran. Nilason siya ni Merrick at napaparalisa, madali na siyang natatalo ni Zim sa laban. Nakatsempo si Tamara at tinakas si Conan gamit ang pampasabog. Tumayo ang dalawa sa pader at tumalon sa tubig para ma-rescue ng barko ni Arthur. Noong gabi, biglang umatake ang kulto at umaksyon kagad sina Conan at tinapos ang kalaban. Pinaalala ng galit na si Conan sa kalaban ang pag-ubos sa tribo niya. Lumaban si Tamara, masaya ang lahat sa pagkapanalo. Pagdating sa lupa ni Zim, umalis si Conan mag-isa, pero sumunod si Tamara dala ang mapa. Nalulungkot ang dalawa maghiwalay, kaya nag-kiss sila. Nagtago sila sa kuweba at nag-shock-shock-shens, sa mga boys dyan, hindi pa nagsisimula ang laban, salamat, balik na tayo. Nakatulog si Conan sa pagod at babalik na sa barko si Tamara. Nahanap siya ni Merrick at kinidnap siya. Noong nagising si Conan wala na si Tamara. Dinala si Tamara kay Zim at tinikman at kumpirmado ang dugo ni Tamara. Hinanap ni Conan si Elashan sa syudad ng magnanakaw. Lumabas si Elashan bago saktan ni Conan ang bantay, masaya siyang tumulong at bumawi ng utang na loob kay Conan. Nakarating sila sa kuta ni Zim at tumulong si Elashan sa pagpuslit sa minahan sa ibaba at sinungkit ang kondado papasok. Baha ng tubig at kalansay ang daanan at biglang dinukot si Elashan ng higanteng ahas. Pinutol ni Conan ang ahas at tumakas sila. Pinihisan ni Merrick si Tamara at itinali para sa gagawing ritual. Lumabas sina Conan sa kwartong puno ng preso, at nataranta ang gwardya, ihinulog niya ang mga preso sa tubig at lumabas ang galami ng halimaw sa tubig. Nagtago si Elashan sa hola habang naglalaban sina Conan, dinampot ng galami ang mga sundalo, nananalo si Conan. Hinatak ng isa ang kadena ng hola ni Elashan para damputin ng galami. Nataranta at nahulog ni Elashan ang susi niya. Nilabanan ni Conan ang may hawak ng kadena at nanalo, sinabit sa kadena at pinakain sa galami.
Napakawala ni Conan ng kaibigan at tumakbo paalis. Nakita nila sa balkonahe si Tamara na dadalhin sa isang kuweba. Pinauwi na ni Conan ang kaibigang mangdurukot at lumusab mag-isa. Gabi na nang makarating si Conan sa kuweba at nilabanan ang mga gwardya. Kumukuha si Zim ng dugo ni Tamara para ipahid sa maskara. Noong buhay na ang maskara, sinubukan ni Zim buhayin ang asawa. Dumating si Conan at inistorbo ang ritual. Biglang lumindol at gumuguho ang kuweba, tumakas ang ibang kulto habang lumusot sa butas si Tamara at naipit sa pader. Tumalon si Conan para iligtas siya at sumunod si Zim, tuloy ang labanan nila. Noong lumindol ulit, dumulas ang inaapakan nila at tumagilid. Kumapit si Conan sa kadena at ganun din si Zim, napakawalan ni Conan si Tamara at tumakas. Espadahan rin sila hanggang sa mahulog ng tuluyan at bumagsak ang kuweba. Inaamoy ni Merrick si Tamara at naglaban din sila. Narinig ni Conan si Tamara at pinuntahan siya habang habol din si Zim. Nasuntok ni Tamara si Merrick at nakatakas pero naaamoy pa rin siya ni Merrick at nahanap. Gumamit siya ng kadena at bato para tapusin si Tamara. Dumating si Conan at tinapyas ang kamay ni Merrick, tinulak ni Tamara si Merrick at namatay. Tumatakas na sina Conan pero napahiwalay sila dahil sa batong nahulog. Nakaharap ulit ni Conan si Zim na inamin na espada ni Coran ang gamit niya. Nagalit si Conan at binawi ang espada gamit ang kamay. Naglaban ulit silang 2-2 espada. Nananalo na si Conan gamit ang espada ng ama, na itulak niya sa pader at naipit si Zim. Tumakas ulit sina Tamara at nakita ni Zim ang sinapit ng anak. Nagalit siya at sumigaw na maghihiganti. Nabutas ang tulay at lumusot si Tamara, nahatak siya ni Conan. Dumating si Zim at tinapos ang ritual ng asawa, sumanib ito kay Tamara. Nagmakaawa si Tamara na bitiwan na siya pero ayaw ni Conan. Tumawa si Zim na parehas na sitwasyon sa kanyang ama. Nagalit si Conan at sinira ang tulay, nahulog na si Zim. Naputol ang sumpa at bumalik si Tamara sa normal. Kinatak ni Conan at tumakas silang ligtas. Inuwi ni Conan si Tamara kung saan siya pinanganak at umuwi din si Conan sa abandonadong tribo niya, at isinauli ang espada sa puntod ng ama.